what's up? Good morning guys. And welcome ulit sa ating panibagong video for today. For today's video ay bibili tayo ng langis ng engine oil ni Sesha. Itong gamit ko, Rusigama 200. Kasi magpapalit na tayo ng langis. Pupunta lang tayo sa Petron kasi doon tayo bibili ng langis na diesel engine oil. Actually, sa mga underbone talaga ang ginagamit ko ay diesel. Katulad nung mga dati ko motor na D-clutch, ang ginagamit ko sa kanila is Delo Gold na diesel oil. Para sa akin kasi mas okay yun. Kaya yun ang gagamitin natin ngayon kay Sesha. Tagal ko rin hindi nakakapag-video, wala lang. Wala lang ako maiisip. Ngayon, naiisip ko lang kasi nga magpapalit ako ng langis. So, bali pala ang langis ito is 1.2 liters. Kaya kadalasan ang binibili ko 2,800. Tapos ang matitira doon, dadagdagan ko na lang sa susunod yung change oil. Ewan ko lang sa Petron kung merong, kung yung diesel nilang RevX pala yung pangalan ng na yan, engine oil. Ewan ko lang kung yung RevX na yan ay may 800. Kasi kung wala, talagang dalawang 1 liter ang bibili natin. Tapos yung sobra, dadagdagan na lang. Kaya ganun karami ang kanyang nilalagay na langis kasi nga ang motor na to ay 200cc na po siya. Malaki na kasi yung kanyang displacement. Kaya kung maglalaki ka pa ng motor, mga 250 pataas, siguro maglalaro ng 1.5 engine oil ang ilalagay mo dun. Papagas muna tayo sa Hebron sa may bandang bago mag-arko ng Pililya. Kaya mag-highway tayo. Tapos doon tayo bibili ng Petron. Doon tayo bibili ng langis sa may bandang Halayhayin. So, as per now, may mga napalitan na ako dito kay Sesha. Isa-isa na lang natin. Una, itong side mirror niya. Ito yung tinatawag na stealth winglet side mirror. Kasi para siyang winglet. Naro-rotate yan. Pag di ko ginagamit yung salamin, binababa ko lang siya para magmukha siyang winglet. Kaso nga lang, maliit siya.
medyo sakap lang naman sa akin. Kailangan mo lang talagang sipatin. Tapos bago na rin ang karburador nito. Kasi yung karburador nito, yung luma, nag-overflow. Kaya minsan humahagok. Nagpalit ako ng karburador, yung galing kay Budol Work. Doon ako nagpapagawa eh. Taga Binaonan lang naman yun. Yung mekanikong yun, talagang mekaniko siya ng mga ganitong motor, Gamma, tsaka yung Rusi Sigma. Kaya mapapagkatiwalaan talaga. Kumbaga expert sa mga ganitong motor. Okay, papagas muna tayo. Yeah, BRB. So, welcome back again, guys. Kaya ako nagpapakarga sa Hebron. Kadalasan talaga Hebron ako nagpapakarga. Kasi nga mura. Para sa akin, pare-parehas lang naman yan eh. Nagkakaiba lang talaga kung paano nila tinitimpla yung gas. Yung mga additive ng mga nilalagay. Yun. Yan, balik tayo. Nagpalit ako ng karburador mula kay Budol Works na 30mm. Kaya medyo may power na siya. Tapos hindi na siya naka-stock pipe, naka-Acra-phobic na to. Acra yun. Yung Acra naman yun ay galing sa isang owner nito na nagbabalik stock. Kumbaga nangyari kasi nag-swap lang kami. Di ba ako stock pipe ako. Nag-swap kami kasi nga yung kanyang motor is parang ano na yata tawag dito, parang hahatakin na ng kasa. Eh, sabi ko sayang naman. Kaya nag-swap na lang kami. Ano ba bang mga napalitan dito? Yung ano nito, yung tawag dito, yung sa may bandang shifter, ayan, napalitan na rin. Hindi naman siya napalitan. Kumbaga, dinagdagan pala ng tinatawag na extension for shifter. Kaya ito, para ka nang naka-shifter talaga. Nakaangat na kasi. Ang kagandahan doon, yung extension na yon is nagpalambot ng kanyang clutch. Kasi yung clutch nito dati, ang tigas sobra. Hindi ko makapa. hindi ko madagdagan. Bawa nasa primera ka, hindi ko siya mailipat kagad ng segunda kasi nga sobrang tigas niya. Kailangan mo pang sungkitin bago mo ibaba. Kasi ang dagdag nito puro pababa. Ang bawas puro pataas, pasikwat. Kumbaga napapersa yung paa ko kasi nga ang tigas niya. Eh nung nagkaroon ng extension shifter, naging ano siya, sobrang lambot. Kaso nga lang baliktad na. Ang kanyang dagdag hindi na pababa, pasikwat na pataas. Tapos ang kanyang pabawas ay pababa, tatapakan mo na lang. Hindi to one down, four up. Ano siya, parang ordinary lang na manual. Yung mga wave ganon, kung paano magdagdag ang wave ganon din to. Yung pinagkaiba lang, meron siyang hand clutch. Ano ba? Parang yun pa lang ang napapalitan dito eh. Kasi nga, wala naman, hindi naman ako gaanong nag-upgrade pa.
Pero ang sunod ko talaga dito yung gulong sa likod. Kasi nga yung gulong nito sa likod, so stock pa. Eh pag stock ang gulong, lalo na itong motor nito, yung kanyang stock, sobrang dulas, grabe. Kaya minsan hindi ako makahataw kasi nga ang dulas ng gulong niya. Lalo na pagkabasa ang kalsada, talagang nangangapa ako. Pero yung harap kasi dito, hindi na sa stock eh. Ano to, Corsa, yung harap. 120 by 70. Kaya ako pupunta sa Anaheim ng Petron. Wala lang, para road trip lang. Meron namang malapit sa akin na Petron eh, sa may Tanay eh. Kasi gusto ko lumayo-layo muna. So si Session na yung lagi kong ginagamit. Bira ako nung magamit yung T6 kasi Dayan. Nung nakaraan lang ginamit ko. Nagkaroon pa nga ako ng problema doon sa motor na yun kasi ayaw mag-start, walang Diyon na yan. Kung yun ay pinatingin ko sa mekaniko sa iba, ang sasabihin nila, ang problema doon, ECU, yung computer box mismo. Pero bago ka kasi magpagawa ng motor, kailangan may idea ka muna kung ano yung sira. Kasi hindi ko naman siya nilalata. May mga mekaniko na kahit hindi naman sira, gusto nilang palitan kasi ang iniisip nila, yun ang sira. Nagbasa-basa ako ng review. Tapos, ang nakikita ko kasi ng review talaga pag sa ganon, ang may sira, yung kanyang pinaka di ko alam tawag yung sa may preno nun. Kasi nandun yung kanyang pinaka switch. Hindi siya katulad ng ibang motor na ipupush mo lang yung kanyang starter, yung kanyang itong kanyang push button. Hindi. Kailangan pipigay mo pa yung kanyang kaliwang lever. Itong left lever. Doon ako nagsuspecha na yun ang may sira. Kasi okay naman lahat. Mayroong busina, gumagana yung panel gauge, lahat kompleto. All working lahat. Anong nangyari kasi pinalitan ko yun, hindi na yun stock, hindi na siya stock brake master. Naka Brembo na brake master. Sa wari ko, bumigay yung kanyang pinaka-switch. Yun nga, yung pinatingin ko sa mekaniko, switch ang may problema. Kaya hindi ko ma-start. Yung ganung motor, wala nang kickstart eh. Kaya pag nasira yung gano'n, wala. Dedo ka talaga. Kaya ang siste, nasa akin pa naman yung kanyang stock na brake master. Kaya ang nangyari is binalik ko na lang para umandar ulit yung motor. Ayun, okay na. Pero okay na, nakatambak na ulit sa bahay. Ginagamit ko lang yun pag maulan. Kasi nga ito, ang hassle siya kasi nga walang gamit. Wala siyang wala siyang lagayan. Itong gasolina na to, ang tagal na nito, pambihirang buhay. Hanggang ngayon wala pa rin. Yan, dito tayo bibili sa Petron. Sa ano nga lang talaga meron. BRB. Yun. Update guys. Nakabili na tayo ng langis. ng engine oil. Salamat boss. Dalawang Rev X. Ito yung sinasabi ko, Rev X. Yan. Diba? Diesel yan boy. Tapos magkano ba lahat? 432. Dalawa. 1 liter. Pero mura na to Kasi 1 liter siya So naglalaro lang ng 200 plus something ang isa nito.
Yan, okay na. Bakbakan na ulit pa uwi. Alam mo naman ang layo ko. Itong hirap pagka wala kang bag eh. Huwag sila magpapa-change oil. Kaya kayo, huwag niyong kakalimutang alagaan yung motor nyo. Kasi napapakinabangan nyo yan. Yung mekaniko ko na gumagawa dito sa Gama, meron siyang ginawang nakarang linggo. Ang ginastos lang naman na 10K. Pahalan joke. Kasi, yun nga, may tama na sigunyal. Pag may alog ng sigunyal, ang sisirain yan yung block. Ayun, kinayod. So, pag sigunyal lang tama, gastos malala talaga yan. Eh, ang mahal pa naman ng sigunyal. Sabi nung mekaniko, ang sigunyal daw nung unit pala nun is Rusi Sigma 250 nung ginawa niya nung nakarang linggo. Nung sigunyal nagkakahalaga ng 3.8. mura pa nga yun kasi sa ibang branded talaga motor eh. Pag may tama sigunyal, ang bira, umaabot ng 5,000. Bukod sa sigunyal, yun nga, pati block, hinayod, palit. Kaya, gastos malala siya. Ang cost nun, dahil sa langis, kasi nga napapabayaan. Na isipin nyo na lang yung gastos ah. Isipin mo, pagpapalit mo yung 432 na langis sa 10,000K. Kaya huwag natin paabutin sa ganun yung ating mga motor. Lalo na kung ito nagiging kasama natin sa biyahe. Ang hinihintay ko na lang dumating yung sprocket. Kasi ang sprocket ito sa likod maliit, 38 lang yata, kaya medyo hirap sa ahon. Eh may angkas pa naman ako lagi. Pagpakyat ang tirada, mahirap. So ayun na nga guys, dito natin tatapusin tong video na to, and mag-ingat kayo lagi, lalo na ngayon maulan. At syempre, tuloy lang kayo sa ginagawa nyo. Kung saan kayo sumasaya, go lang ng go. Huwag kayo magpapapigil. Ako, di ko nagpapapigil. Dito ako sumasaya sa pinaggagawa ko eh. Diba? Masaya ako sa jowa ko, masaya ako sa motor ko. Hindi ko kailangan magpapigil. Ano man ang sabihin nila, wala akong joke. Good boy tayo, good boy. Tahimik lang ako. Graduate na ako sa lumang buhay. Kaya dapat na tayo, chill na lang. Ini-enjoy ko na lang, enjoy lang ng enjoy. Kasi ang buhay, isang beses lang yung nangyayari. Kaya huwag natin sasayangin ang buhay. So yun na nga, that's about it guys. Dito na natin itong tatapusin kasi I'm going home. Yeah.
Ayun, maingay yung tapaludo kasi nga, biyak pa rin eh. Gaano po ako ng welding. Papaispatan ko na lang to. So yun guys, salamat sa mga nanonood at sa mga manonood pa. Hanggang sa muli. See ya!